Napasok na ang loob ng Al-Shifa Complex, kung nasaan ang pinakamalaking ospital sa Gaza Strip. Ilang gusali sa loob ng bakuran katulad ng Al-Shifa Hospital ang pinaniniwalaang mayroong mga underground headquarters na gamit ng Hamas. Napagalaman na ang daang-daang kilometrong mga kuweba ay may kuryente para sa ilaw at para sa mga rocket launchers at mga oxygen machines upang mayroong hangin sa kaloob-looban ng lupa. Kung mawawala ang kuryente, mamamatay ang mga nasa loob. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na gustong pakawalan ng Hamas ang mga hostages, hindi dahil sa pinaniniwalaan ng marami na ang mga ito gusto nang sumuko, pero dahil nawawala na sila ng langis. Mayroong mga naniniwala, ang marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ipinakikita na ng Israel Defense Force ang mga sandata na kanilang nakumpiska. Ang Al-Shifa Complex ay isang malaking compound kung saan mayroong ilang gusali at kung saan nandoon ang ospital ng Al-Shifa. Dandaang pasabog ang nakita kasama ng mga granada, AK-47, pasabog na thermobaric, IED o improvised explosive device, mga bulletproof vest at kung ano-ano pa. Subalit kamakailan lamang ayon sa CBS na nagpahayag ang grupo na pakakawalan nila ang ilang mga hostages. Pero may kondisyon. Kailangan ay may kapalit, katulad ng exchange hostages at ceasefire ng ilang araw. Ito rin ang binalita sa Reuters kailan lang na nakikipag-areglo ang Qatar na pakawala ng 50 hostage kapalit ng 3 araw na ceasefire, 3 araw na tigil putukan. Dahil dito, marami ang naghihinala na malapit na raw sumuko ang Hamas, kaya gustong pakawalan ng mga dinakip. Pero may mga nagsasabi na medyo malabo ang konklusyong ito, sapagkat sinabi sa Vox News na ang Iran ang nagbibigay ng material at pinansyal na suporta sa grupo, pati pag-training sa Hamas sa Iran din ang gagaling. Tapos, ang mga pinuno naman ng grupo ay nasa Qatar, ang mga nagmamando sa bawat kilos ng samahan. Kaya mapatay man lahat ng miyembro ng Hamas na nasa Gaza ngayon, ang suporta mula sa Qatar ay nandoon pa rin. At ang pamunuan na nasa Qatar din ay buhay na buhay pa. Sa katunayan, inulat sa Hindus Time na yung 3 pinakapinuno ng grupo ay mga bilyonaryo dahil sa ang kinikita ng Hamas ay umaabot sa 1 bilyon kada taon. Kung bilyong-bilyong salapi ang pinag-uusapan at ang pamunuan ay nasa ibang bansa, ibig sabihin lang na kahit maubos ng Israel ang lahat ng miyembro ng Hamas na nasa Gaza Strip ngayon, madali lang mag-recruit ng bagong miyembro. Bukod sa madaling palitan ng mga tauhan, ang adhikain ng samahan na wasakin ng Estado ng Israel upang maitaguyod ang Islamic State sa buong gitnang silangan ay hindi mawawala. At kung talagang gustong sumuko ng Hamas, maaari namang pakawalan nila ang lahat ng mga hostages. Pero bakit halos kalahati lang ang inaareglo ng Qatar? Bakit hindi lahat? Tapos, kung gusto talaga nilang sumuko, madali lang na lumabas sila sa pinagtataguang kuweba upang matapos na ang labanan. Ang pinaniniwala ang tunay na dahilan bakit kakawalan ng Hamas ang ilang mga hostages ay nandoon na rin kasama sa kanilang kondisyon na magkaroon ng ceasefire. Bukod sa makakapagpahinga ang Hamas at makakapaghanda ulit sa labanan, may isa pa itong napakahalagang kinakailangang gawin. Ano kaya ito? مين ماسك السبب في غزة؟ اللي ماسك السبب حماس. اثنيناتنا بنعرف شو بيفتح المستشفيات. يا عمي احنا بنشتغل شفاء، ربي يشوف لنا انا ابوك الشفاء. انا خليني يا رجل خلينا احنا نزود في الشفاء كيف يا زلمه اذا اليوم عنده تحت نص مليون تحت الارض، احنا بنعرف انا وانت بنعرفها. اذا مش اكثر. Ayon sa nakuhang pag-uusap ng 2 tauhan sa Departamento ng Healthcare ng Gaza, na hindi ang mga ospital ang umahawak sa gasolinang inihahati doon, kung hindi ang grupo ng Hamas. Ayon din dito, hindi lang ilang galon ang sinasabing hawak ng Hamas. Mayroong kalahating milyong litro ang tinatago.
Day 4 of the war in Israel. Israeli warplanes continue bombing neighborhoods in the Gaza Strip. Bakit nag-iimbak ng ganong kalaking langis ang Hamas? At ano kaya ang mayroon sa loob ng kuweba? يعني اليوم مثلا تحكي الخميس اعتقد ممكن الخميس الجاي يكون فاش كله ما شاء هلا المحطات ملاني وفي بياخذوا منها بودوا للمستشفيات يعني بيسحبوا منها عن طريق السحب ودوها المستشفيات ولسه ولا هم اسمع لحد الان بيحطوا في البلد صراحه انفاق كل شيء لسه ما بهدلوا يعني صراحه لسه هم ماسكين كل شيء صراحه يعني وفي تحت الارض انا متاكد في نص مليون اقل شيء في نص مليون لتر بدها انتهت بدها اكسجين وبدها تلفونات وبدها مي وبدها حمامات وبدها اناره في نص مليون لتر تحت الارض اقل شيء اما لو الشعب كله مات كل يوم اسرائيل قتلت 10,000 شخص مواطن ما بتاثر بمهمش ولا عبالهم المهم هم يبوهم. Ayon sa isang opisyal ng Gaza Energy, na kalahating milyong litro ng langis ay tatagal lamang ng 1 linggo sa kamay ng Hamas. Kinakarga ito sa truck tapos dinadala sa mga ospital. Nagagawa ito dahil sila ang may hawak sa buong lugar. Binanggit din na kung bakit kailangan nila ng napakaraming gasolina. Sinabi na ito ay para sa oxygen sa kuweba, sa kanilang mga telepono, tubig pampaligo at ilaw. Mayroon pang ibang diskusyon hinggil dito ang nakakuha ng IDF. اللي داير متوفر في الشمال عندي وتأكيدي 1000 لتر هذول بكفهم بس لبكره بس للبادر والكفاشات والسيارات تاعتي. الآن احنا عندنا تقريبا 4 أيام من عدة دولار من اللي خدناه من الاتصالات. يعني كده يتخلى من المستشفى. فيش تلاقي صاحبه عاطف جاي امبارح صاحبه كله يتمخضوا على البوليس. بعدين توصلوا للحد اللي يعني الحين احنا قد ما تيجي دار كان ممكن حلينا ان شاء الله خير الحين هي مشكله. Pinatunayan ng isang miyembro ng Hamas na mayroon siyang 1,000 litro ng gasolina na tatagal lang ng 1 araw para sa mga ATV o motorsiklo na may 4 na gulong, excavators o gamit sa paghuhukay at kotse. 4 na araw na itong kumukuha ng gasolina mula sa isang opisina dahil nauubos na yung langis mula sa Indonesian Hospital. At bukas na lang daw pag-uusapan kung papaano ang gagawin kung maubos ang langis. Bukod dyan, ang kanilang mga generator sa loob ng kuweba ay tumatakbo rin sa langis. Ito ang gamit nila upang paliparin ang kanilang mga rockets. Ito rin ang gamit sa paggawa ng bagong missiles. Kaya kung mauubusan ng gasolina ang Gaza, tapos ang Hamas. Bakit kaya hindi susuko ang Hamas? Kung mawawala ng langis, mawawala ng kuryente, mawawala ng oxygen, mawawalan din ng tubig, mawawala ng pagkain, at kung ano-ano pang pangangailangan sa loob ng kuweba. Tapos, hindi rin nila mapapalipad yung libo-libong mga rockets at hindi rin sila makakagawa ng bagong pasabog. Ano ang mangyayari? Ang akala ng marami ay susuko na lang siguro ang Hamas. Diyan sila nagkakamali. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na may panukala ang pamahalaan ng Gaza na tinatawag na pay as you slay. O kung ang isa sa miyembro ng pamilya ay namatay habang nakikipaglaban sa Israel, makakakuha ng pabuya ang pamilya nito. Ang ulat sa Ajax na sinabi ng Palestinian Authority noong buwan ng Abril, taong 2019, na binabayaran nila ang pamilya ng mga nagmamartir o mga napapatay sa labanan, mga nakukulong ng kalaban at yung mga nasugatan habang nakikipagyera sa kaaway mula pa noong taong 1965. Para bang compensation sa mga pamilya ng naiwan kung may mangyari sa isang miyembro. Pabuyang napakasarap sa tainga, lalo na't sinabi sa Gisha na noong taong 2022, kalahati ng buong populasyon sa Gaza ay walang trabaho. Kaya ang pabuya ng pay as you slay ay napakaganda sa tainga ng mga kalalakihan doon. Inungkat din ito sa Times of India
ng patakarang pay as you slay ng Palestinian authorities ay kabayaran nga sa pamilya ng mga nagmartir o sino mang namatay sa gitna ng labanan. Kahit anong grupo ito kasali, katulad ng Hamas o Islamic Jihad. Siyempre, sa mata ng mga Palestinians, walang masama kung bibigyan ng pera ang kanilang mga naiwan upang kahit papaano ay makaraos sa kahirapan. Isa itong karagdagang insentibo sa mga miyembro ng Hamas, bukod sa magiging kalugod-lugod sila sa mata ni Allah. Kung makakapatay ng mga Israeli, mababayaran pa ang kanilang pamilya. Ganun pa man, medyo komplikado ang nakasaad sa batas at tila hindi ito dinidetalye sa mga kalalakihan. Sinabing may bayad yung mga makukulong at kahit mga sugatan, pero walang kasiguraduhan na kapag nahuli ay kukulong lamang sila dahil mas posibleng patayin din sila sa bilangguan at hindi ipaalam sa pamilya. Kapag nagkaganon, mas magiging mahirap ang proseso ng pabuya o sa madaling salita, kung susuko ang miyembro, malamang na walang makukuhang bayad ang pamilya nito. May mga nagsasabi na pwede silang makipaglaban kahit sa labas ng kuweba at hindi na kailangan ng ceasefire kung gusto lang nilang mamatay sa labanan. Kaya sa marami na ang pagmamartir sa mata ng Hamas ay hindi lamang basta namamatay sa labanan. Kailangan din itong makapatay ng kalaban. Ito ay isa sa ginigit ng pamunuan ng Hamas sa kanilang mga pahayag. Kaya kung lalabas sila sa kuweba, hindi ito maaaring makipagsabayan sa IDF dahil sa mga abanseng armas ng mga Israeli. Siguradong wala silang kalaban-laban. Mawawalan sila ng pagkakataong makapatay ng kaaway. Maaring hindi sila maituring na nagmartir at mawala ng pabuya ang kanilang pamilya. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit gusto ng grupo na magkaroon ng ceasefire. Upang masiguro na papayag ang Israel, kailangan nilang pakawalan ang ilang mga hostages. Hindi ito dahil sa gusto nilang sumuko, katulad ng sinasabi ng marami. Ito ay naaayon sa kanilang paniniwalang pagmamartir at sa pabuyang matatanggap ng kanilang pamilya. Matatamo lamang nila ito sa isang tigil kutukan upang makapag-imbak muli ng nauubos na supply ng langis. Sa kasalukuyan, patuloy ang salakay ng Israel Defense Force sa bakuran ng Al-Shifa upang patunayan na mayroon mga kuweba sa ilalim ng pinakamalaking ospital sa Gaza, habang ang mga protesta na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi rin natatahimik. Marahil sa hinaharap, matatapos na ang gulo at may iwasan ng mga napapatay at nadadamay na sibilyan. Siguro, sa maikling panahon ay malalaman natin. Anong aral ang mapupulot dito? Tila hindi gaano nakalkula ng Hamas ang kanilang pangangailangan sa labanan bago nila inatake ang mga Israeli. Napagtanto ng IDF na ang daan-daang kilometrong haba ng mga kuweba ay kailangan ng gasolina upang patakbuhin. Ngayong nauubusan na ang Hamas, ay tila ay pumayag ng Israel sa ceasefire. Dahil dito, mukhang mawawala ng pagpipilian ng samahan kung hindi lumitaw sa kanilang lungga at lumaban ng harapan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumawak pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.